which is dito sa May Falls. Hello everyone, so this is the continuation of our adventures here in Tumalislis Falls, located here at Barangay Asog, Kaibiran, Biliran, Eastern Visayas. So Biliran Island is a part of Eastern Visayas, at part pa rin siya ng Leyte, pero Eastern lang. So, masasabi mo, ang laki talaga ng ano. When I arrived here, I just found out na ang laki para talaga ng Leyte. Yung sinasabi lang Leyte from summer, Leyte ka Tacloban. So, Leyte ay malaking lugar. So, yun ng Visayas. Back to this nature trip here in Tumalislis Falls, and also I learned from the Google, or sa lahat ng naka-experience nito, this is one of the sweetest waterfalls here in Visayas. So ewan ko lang kung kasi maraming kumukontra dun sa Google na hindi but based on my experience, nung trinay ko talaga siya, hindi ko ma-distinguish kung parang ka-level talaga siya ng mga mineral water na naiinom natin, yung nabibili natin sa mga convenience store or sa mga tindahan. Talaga siya, yung iba talaga yung lasa niya ba, hindi mo ma-explain. At saka yun yung pinagmamalaki ng mga tao dito, na this location is very something, no. Actually, bumalik ako dito kasi nung na kami niyan, pauwi na kami, pero sabi ko na i-video ko siya kasi I want to feature it in my YouTube channel. Then I want people to discover or to kung gusto nyong mag-explore dito, meron siyang sa bungad, merong entrance, at saka may bayad ng cottage. If you enter here na talaga sa nila, magbabayad ka muna doon. So pwede namang hindi, itong iba nagdala sila ng tubig, pero for me, water here is so it's a free na ba? So, nasa sa kanila yun. So, nagdala na sila ng if you stay here, kailangan ka dalang magdala ka ng mga food mo kasi medyo may kamahalan. Pwede ka namang magpaluto, but I think practical is yung magdala ka. So, 20 pesos ang mababayaran mo sa entrance. Yung cottage naman, yung floating cottage is nasa 1,500. Ayan. Kung marami kayo, ayan na siya. So, isa yan sa mga tubig ng waterfalls. Pwede na siyang inumin yan. So, back to the cottage. So, itong mga cottage na to, nasa 500 to around 800. Yung siguro yung mga medyo malaki, nasa 800, ganun. Pero nung nakausap namin yung isang malapit lang, I think kapitbahay na namin, nakabook sila ng cottage 600. So if you want to visit here early, kasi actually ang floating cottage is fully booked na, 1,500 yan. So kung marami kayo, then meron namang yan siya I think meron siyang limit ng ilang tao, ilang packs lang. So, ayan siya.
So the cottage is made of bamboo. The I mean itong ginawa nilang stairs ay made of bamboo. But I will mas maganda siguro kung mas maano pa siya ba kung ma-discover na talaga ito at maging tourist spot naman talaga siya. Mas maganda siya kung i-develop pa nila ng maayos. At saka if maano to ng tourism na talaga one of the beautiful places here in Biliran. Actually, ang Biliran marami pa kami hindi napuntahan. Maraming mayaman sa falls ang Biliran, dagat, bukid, ayan. So, this one is the beautiful and extraordinary falls. Ayan. Yan siya. So, dahil I mean, nandito tayo sa nature. So, actually, nagsasalati ako niyan. Tapos, minarningan ako na baka iba yung makapture mong auntie ha. So, but I stay naman na tabi-tabi po. I just want to share the beautiful scenery, ganun. So, wala namang kakaiba sa capture ko. And this one, it's my favorite. It's my favorite place here in Naval. So, nandito tayo sa Naval Seaside. Ayan. Diyan kami pupunta paghapon na. So, this one is papunta kami ng beach ni Uncle John. So, ayan. During our first visit is, kuan siya ba? Taob. High tide. So, yan, itong madaan nito pag, morning, like, punta ka dito ng mga 8, hindi pa siya masyadong maano yung tubig. Kasi yung tubig na galing sa dagat hanggang sa, hanggang sa village, hanggang sa mga bahay-bahay. Pero, siguro mga 12 o'clock or nakapunta din kami dito ng 4. So, low tide na siya. So, pabalik na naman malayo naman yung dagat. So, this one, I think, low tide ito. Yes. Kasi, malalaman mong low tide yung dagat ngayon kasi walang tubig dun sa bungad. Pag pag high tide, maano yung tubig hanggang tuhod ata or below. Yan. Kaya alam naming low tide siya. At ang beach nito is it takes 10 minutes, 15 minutes ang nag-drive ka ng motorcycle. So, ayan. So, ang nakakalungkot lang dito is syempre, libre na nga yung dagat, walang entrance, open sa lahat. Pero, nakakalungkot lang kasi hindi nila tinatapon yung nila, yung basura. Ayan. Kasi pwede naman kasing magdala ng mga pagkain dito. Pwede kang magstay hanggang gusto mo. And this one, ayun nga, marami kami nakitang basura. Ayan siya, basura yan. So, this one is located sa ang pangalan ng beach na to is Bandirahan. So, Bandirahan is also located here in Naval. Dito sa malapit lang din sa amin. Kasi sa amin is yung dun sa lugar ng partner ko is Karay-Karay. So, Karay-Karay sa left side and dito naman papunta ng Bandirahan. Pero hindi ko lang alam kung siya. Anong talagang barangay ito. But my partner said it's Bandirahan Mangrove Beach. So, yan. So, pag siya, kaya pala siya yung maraming mga siya ba? Pag siya, pag high tide is parang siya, putik ba yung hindi sun kasi dyan dahil sa mangroves.
So, ang sarap sanang mag-ano dyan. Gusto ko sanang, sabi ko sa kanya, mag-ano tayo, kanang, manginhas ba? I don't know what is manginhas in Tagalog. Or, ano, yung maghanap ng mga shell or crab. Ayan. Kasi, nakita ko may maliliit na mga, crab. Ayan siya. So, this one is ayan, ang layo ng dagat, because it's low tide. And actually, harap niyan is Higatangan Island. Mas marami siyang kamag-anak dyan sa Higatangan Island. Ayan. And actually, gusto ko sanang mag picture ba. Pero sabi niya wag i-upload sa kanyang account kasi baka masabi na dumating na pala siya tapos hindi siya pumunta ng Higatangan. So ayan guys, I really love how we spend most of our time dito sa beach na to. Sabihin mo lang na minsan pag bored kami, gusto namin gumala, early in the morning pupunta kami dito, tapos wala, ligo lang, tapos after that uwi na agad, then sa hapon naman pupunta din kami. Yun lang yung routine namin. Tapos dun sa punta din kami doon sa sa Sintro, sa Naval. So dun din may dagat din. So dahil island na to, so marami kang pwedeng galaan. Actually, this is only 1/8 lang siguro sa lugar na napuntahan namin. Marami pa kaming hindi napuntahang falls. Ayan siya. Because lack of time, tapos minsan umuulan. So, nung pag na ng July, hindi na kami masyadong nakakagala kasi na siya, umuulan na siya. So, ayan. I really love and I enjoyed the scenery. Yun lang, ganito lang. Simple lang yung namin, bonding. So, thank you guys.